Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life is not about moving backwards. It's about moving forward and learning from what's behind you. Don't dwell on the past. Use it as a lesson to build your future, ika nga nila. Life is meant to be lived forward, not replayed backwards. Because the past is a place of reference, not a place of residence. Dear Max FM, paano kung sa isang relasyon, walang nagloko, walang cheating issue, pero never naging enough? Worth it pa bang magstay? Or let go na lang? Paano kung sa isang relasyon, walang nagloko, walang third party, walang matinding dahilan, pero unti-unti na lang kayong naging malamig sa isa't isa? Yung tipong dati, bawat tawag at chat may saya, pero ngayon, parang obligasyon na lang. Walang sigawan, walang hiwalayang drama, pero ramdam mong wala na yung dating tayo, wala na yung dating kayo. Minsan, hindi lang pagtataksil ang nakakasira ng relasyon. Minsan, yung unti-unting paglayo ng dalawang pusong sabay na pagod. Walang kasalanan, pero may kakulangan. Wala namang nagbago, pero hindi na rin pareho. At doon mo marirealize na minsan, tahimik na sakit ang pinakamasakit sa lahat. Kaya mapapatanong ka na lang, worth it pa bang ipaglaban ang isang relasyon na pareho na lang kayong nagtatagal dahil sayang ang pinagsamahan? Or mas matapang bang piliin ang bumitaw kahit walang mali, kasi alam mong hindi na rin tama? Ang totoo, minsan hindi mo kailangan ng closure. Kailangan mo lang tanggapin na may mga relasyon talagang nauubos kahit walang nagtaksil. Minsan, hindi lahat ng relasyon nasisira dahil may third party. Minsan, dahil ang hindi marunong makinig o umunawa ang isa. Yung tipong faithful nga, pero kapag umiiyak ka, hindi alam kung anong sasabihin o gagawin. May mga lalaki na sobrang loyal, pero emotionally distant. Hindi sila nanloloko, pero parang laging malamig at walang pakialam sa nararamdaman mo. Mahirap yung ganun ka. Mahirap yung ganun kasi parang ikaw na lang palagi ang lumalaban, habang siya tahimik lang. Akala mo ayos lang, kahit hindi naman. Kung minsan, ang gusto lang ng babae ay maunawaan, hindi laging solusyonan. Minsan, gusto mo lang marinig na naiintindihan kita. Hindi yung, ayan ka na naman. Ang emotional connection ay kasing halaga ng loyalty. Kasi yun yung bumubuhay sa relasyon araw-araw. Sa mga lalaki, tandaan, hindi sapat na hindi ka lang nagloloko. Kailangan marunong ka ring makinig, umintindi, magpakita ng empathy. Kasi minsan kahit gaano ka pa ka-faithful, kung hindi mo kayang iparamdam na mahalaga ang partner mo, mararamdaman pa rin niyang mag-isa siya. At sa mga babae, tandaan niyo rin, hindi mo responsibilidad turuan ng isang tao kung paano ka dapat intindihin. Kung ayaw niyang matutong makinig at magbago,
Hindi mo kailangan paulit-ulit na magpaliwanag. Minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong ng bitawan ang taong hindi marunong makinig. Ako pala si Chi May. Meron akong 10 years na relationship, Chin. Pero tinapos ko na dahil napagod na ako. Napagod akong kumapit sa relasyon naming ako lang ang nakakahawak. Kasi parang siya, matagal nang bumitaw. Mabait at loyal na partner si James na ex ko. Never siyang nag-cheat. Pero na-realize ko, every time may pinagdadaanan ako, parang wala man lang siyang reaksyon. Yung tipong may problema akong pagdadaanan, ako lang din mag-isang nagsusolve. Kaya kahit ayaw niya nung una na maghiwalay kami, pero ako na ang umatras. Mga kamaks, tama ba yung ginawa ko? Di naman siya nagloko, pero pakiramdam ko hindi enough yung pagiging honest and loyal niya. Dahil parang wala naman siyang pakialam sa akin. Tapos nung sinabi ko sa kanyang reason kung bakit ako makikipaghiwalay, binalik niya sa akin ang tanong kung bakit di ko sinabi sa kanya. Bakit ko kinimkim sa mahabang panahon? Kasi dapat may komunikasyon kami para alam namin kung saan kami sumobra at kumulang sa isa't isa. Masyado lang ba akong demanding sa relasyon namin? Or mataas lang ang expectation ko sa relasyon namin? Sana'y mapayuhan niyo ko. Kasi kahit hiwalay na kami, may guilt pa rin natira sa akin at naguguluhan ako na baka ako ang may mali. Ako ang may kasalanan. May napanood kasi ako about sa same situation sa akin. Ang sabi niya, hindi lahat ng distansya ay nasusukat sa layo. Minsan magkatabi nga kayo sa kama, pero parang ang pagitan ninyo ay isang mundo. Hindi dahil wala ng pagmamahal, kundi dahil unti-unti nang nawawala ang koneksyon. Yung dating masayang kwentuhan, napalitan ng katahimikan. Yung dating tawa, napalitan ng buntong hininga. Sa isang relasyon, hindi sapat na magkasama lang kayo. Kailangan mararamdaman din na may karamay, may nakikinig, may nag-aalaga ng damdamin mo. Kasi kahit gaano ka pa ka-faithful, kung wala ka namang emosyonal na koneksyon, mauubos pa rin yung taong patuloy na lumalabang mag-isa. Dahil ang pag-ibig, hindi lang yan tungkol sa loyalty, kundi sa presence, sa kakayahang makinig kahit walang solusyon, sa pagyakap kahit walang salita, sa pag-unawa kahit hindi pabor. Kasi minsan ang kailangan lang ng partner mo ay hindi sagot, kundi yakap na nagsasabing, nandito lang ako. At kung dumating sa puntong ikaw na lang ang kumakapit, matuto kang bumitaw ng may dignidad. Hindi mo responsibilidad puna ng emosyonal na kakulangan ng ayaw matutong magmahal ng buo. Dahil minsan, ang tunay na lakas ay yung marunong nang piliin ang kapayapaan kesa paulit-ulit na sakit. Nung i-apply ko to, ang advice na to, para akong na-trap sa situation na ako ang may gawa. Ang hirap harapin ang katotohanan. Akala ko kapag magawa ko na, magkaroon ako ng peace of mind. Mas lalo pa lang akong nalilito at naguguluhan. Kaya sana, payuhan niyo ako. Please play my favorite songs. Mahal pa rin kita. Ikaw pa rin. At nanghihinayang. Ang inyong kamaks, Cheme.
Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.